Makinig kayo, Dear Di Okla at Emstanga. Una sa lahat, kamusta? Okay pa ba kayo? O wala na talaga? Sa kabilang banda, wala na ba talaga kayong kahihiyan? O kapal mooks na lang talaga? Sa bagay sa dami kong binato sa inyo lahat may resibo sa kagaguhan kasi nung ngalingan nyo nahinga pa kayo. Sa tiyanga didobe na talaga mukha ninyo. Sa mga kwento nyong bulaan sikat na kayo. Dami nyong ginamay dumami na nakakakilala sa inyo. Pero wala pa rin kayong kahihiyan. Sa kahambugan sa paninira kayo na ang bidang-bida. Wala na ba kayo pakiramdam dumami na kaway nyo? Masaya pa ba kayo? Tingin ko papanid ang ganyan ng mga kabunggungan at kasinungalingan nyo sa pagkakalat nyo kaya nabansagan na kayong tae nangangamoy umaalingasaw nabubulok bumabaho sumisingaw masangsang na mamaho pero manhid pa din kayo. Emusta nga? Adeok na payo ko sa inyo magbago na kayo. Sirang-sira na kayo. Durog at basag na minsan naagawaan nang sa inyo kayo na mismo nagpapakita ng katangahan nyo at kabubuhan. Di masamang sumuko at umamin sa pagkakamali at hindi nyo maitatago sa mga tao kasi nungalingan nyo kitang-kita na madla. Subsob na pa sa lubsob na pagkatao nyong dalawang bobo sa kahihiyan. Nagagawa nyo pang magyabang garapal. Dalawa na lang kayo, di pa kayo nakahalata. Ipapangara na lang kayong tunawan buo. So yun, no? Good morning, good afternoon, good evening sa inyo, no? May gusto lang ako italakayin, kumbaga ipaliwanag, no, sa lahat-lahat para maintindihan nyo kung bakit ko ginagawa na na durugin o lampayin o balusin o batukan, basta durugin sila Deo, Kla, at si Ems Tanga. Gusto ko i-explain sa mga tao, no? Kung maaaring i-share nyo lang to sa mga sa isang araw, no, sa mga kaibigan nyo para malaman nyo talaga yung mga bakit ko ginagawa ito. Kasi may nagsasabi talaga, totoo naman din talaga na wala kang ipapanalo sa mga tanga. Tulad nila Ems Tanga at si Jokla. Wala ka talaga ipapanalo. Tulad niyan, tingnan nyo. Halatang halata naman na durong na talaga sila, lampaso na talaga. Talagang wala na. So nakikita naman ng mga tao yan, di ba? Pero ako patuloy pa rin akong dinudurog hanggat hindi sila tumitigil sa mga kaplastikan nila, sa pabiktim nila. Kasi hanggat nandyan sila, parang sila yung mga salot. So kailangan mas maganda na lang diretsahin ko na lang, diretsuhin ko lang hanggang alam mo yun, hanggang mawala o matahimik yung mga gago na yan, mga ipokrito na yan, mga sinungaling na yan. Kaya kung bakit ginagawa ko pa rin tuluyin, diretso pa rin, mga ginagawa ko tungkol sa kanila. Tungkol sa kanila. Hindi ko pa talaga nilalat eh. Lalo-lalo pa may mga nadadamay pang ibang tao na dapat ko rin kumprontahin dahil sa kanila. Dahil sa kasalanan nila. Kaya bakit nila nasasabi sa ibang tao na bakit ang dami kong kaaway? Hindi ko kaaway. Totoo lang. Para sa akin, hindi ko kaaway yan. Kailangan ko silang imulit ang mga mata nila
paano sila na brainwash, paano sila na control, paano sila naakit kila Joker at Ems Tanga sa mga kasinungalingan nila. Kaya mismo yung mga kumakampi dyan, sila mismo napapaya. Ang masaklap lang dito, may mga tao pambulag. Masaklap lang dito ha. Kasi sabihin natin na naawa na lang sila, tulad sinasabi ko sa live, tinatanggap na lang sila para hindi masira yung live. Which is totoo naman talaga. At naiintindihan ko talaga yan. Pero minsan naman talaga, kung talagang tao ka, para sa akin, kung tao ka is, gawin mo yung nararapat sa kapwa mo. Na kumprontahin sila. Sabihan sila kung ano mo dapat sabihin. Kung may mali mga deliver din sa Tagalog ko, pasensya na, alam niyo naman na ano ko, medyo nabubulo na rin ako. Tsaka alam niyo na, pakiunawaan na lang, no. Pero itatry ko talaga i-deliver na mabuti hanggat kaya ko, no. So yun nga sinasabi ko nga, no, na nakakaawa lang yung mga tao na bubulag-bulagan pa. Na hindi nila, parang takot silang ikumprontahin yung mga tao na to. Sabihin yung totoo. Or sadyang bingit bulag na lang. Yun lang, lagi ko sinasabi sa dulo, no, na sana hindi mangyari sa inyo to sa mga pamilya nyo na ginagawa ni Joker at saka ni Ems Tanga. Yun lang sinasabi ko lagi. Hindi mangyari sa pamangkin nila, sa asawa nila, o sa mga, basta sa mga pamilya nila, no. Kasi sa totoo, tao lang din kayo. Meron kayong pakiramdam. Kaso parang ayaw yung pakiramdaman. Kaya bakit? Minsan nagbubulag-bulagan na lang kayo. Samantalang kung tunay kayong mga kaibigan, at sasabi ko, kung tunay kayong mga kaibigan at kung mga kasamahan yan, dapat yung pagsabihan. Pero hindi. Pero okay lang, walang problema naman dyan. Okay? So ito yung tatalakayin ko, no, na sinasabi ko na totoo naman talaga. Wala akong ikapapanalo. Wala tayong ikakapanalo sa mga taong tanga. Ito si Zach Alvis. Si Zach Alvis, ito yun. Ayan yan. Hindi ka manala sa taong tanga, pero gusto ko i-explain kung bakit. Gusto ko explain kung bakit ko ginagawa to, ha. Pakinggan natin siya, no? Pakinggan natin. Para Yan na lang natin, no? Hindi ka mananalo sa taong tanga. Ito yung madalas sabihin ng lolo ko noon. Never kang makikipagtalo sa taong tanga. Lolo ko, professor ng 3 university sa Pilipinas. Graduate ng accounting, may master's degree. At bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig yan sa kanya. Hindi ko siya gets dati kasi gusto ko lagi i-explain yung side ko. Gusto ko maintindihan nila yung point ko. Gusto ko maintindihan yung point ko. Tulad ng ginagawa ko, di ba? Gusto ko maintindihan nila yung point ko. Bakit ko dinudurog yung mga tao na yan? kong ma-educate sila. Pero gusto ko ma-educate sila. Tulad ng ginagawa ko, di ba? Hindi lang pambabalahura ang ginagawa ko sa kasi. Yung pambabalahura ang ginagawa ko sa kanila ay binabalik ko lang sa mga ginagawa nila sa amin. Yung pangalipusta nila, lahat-lahat yan. Binabalik ko yan, pero in the end, sa dulo, pinapayuhan ko pa sila. At alam nila ng lahat yan. Pinapayuhan ko lang lagi sila sa dulo. Na hindi nila matanggap. Kaya kasi sobrang tanga. Kaya hindi ako, wala talaga ako ikakapanalo sa mga katangang tulad nila. ng lolo ko, hindi lahat deserve maintindihan yung punto mo. Sabi niya, mas okay pang kausap yung bobo kasi yung bobo walang alam. Mas okay pang kausap yung bobo. Totoo yan. Parang empty sponge. May chance pa na may ma-absorb siya. Para siyang empty container, may chance na malagyan. Pero yung tanga, Yan, sila yung tanga. sarado na yung utak niyan. Hindi siya open to understanding. Open lang siya sa argument, Open lang siya sa argument, sa debate, sa pagpilit ng tama, sa pagpilit ng tama, kahit mali na. kahit mali na. Inulit ko ha. Sa argument, sa debate, sa pagpilit ng tama, kahit mali na. Mga ginagawa nila, di ba? Ano mga ginagawa nila? Kasinungalingan, kahambugan,
Ha? Kalokohan, pagtuturo sa bata, pamba-blackmail, panggagamit, banal-banalan kuno. Pero para sa kanila, tama yun sa kanila. Yung pagsisinungaling, pagtuturo sa bata, pamba-blackmail, pagsisinungaling. Kahit nahuhuli nyo na sila ng kasisinungaling, tama pa rin sa kanila yun. Habang tumatanda ako, mas naiintindihan ko na yung ibig niyang sabihin. Kasi may mga tao talaga na kahit anong facts, kahit anong Kahit anong facts, explanation, kahit anong explanation, kahit anong proof, ayan ha, kahit anong proof, wala. Committed sila sa sarili nilang paniniwala. Hindi sila naghahanap ng katotohanan. di ba? Kahit pinapakitaan ko na mismo galing sa kanila, na sila mismo gumawa ng mga katarantaduhan nila, kahambugan nila, kasinungalingan nila, ayaw nilang tanggapin. Samantalang sila mismo ang nasa video, sila ang gumawa lahat ng mga kalokohan na yon. Ayaw nilang tanggapin. Naghahanap sila ng panalo. Kaya Yan ang gusto nila, panalo. Gusto nilang manalo. Kahit alam nilang talo na sila. Ha? Talo na sila eh. Alam na silang talo na sila. Pero naghahanap pa rin sila ng kapapanalo nila. Kaya kung bakit, sumisegue sila, naghahanap sila ng ibang butas, makalusot lang, makahanap lang ng panalo. Tulad nung nangyari last time, di ba? Debate ka, sabi niya, debate. Nakapagmura, ang akala panalo na. Pero hindi nila naintindihan. Mas nakakaya ang ginawa ni Jokla sa ginawa ng ganun. Usapan debate, pero ang ginawa, nagmura-mura lang. Pagkatapos nag-post, minura-mura kita sa live mo. Sa tingin mo, nanalo ka na nun? Hindi. Yun ang hinahanap nyo. Akala nyo panalo na kayo, pero hindi. Lalo kayo natatalo, lalo kayo nalulubog. minsan, the smartest thing you can do is stop explaining yourself. Hindi lahat ng tao deserve yung energy mo. Hindi lahat ng tao worth educating. Yan, gusto ko lang yan ha. Kaya sabi niya, hindi mo kailangan mag-explain. Kailangan ko mag-explain sa ibang tao. Kasi bakit? Katulad na may mga nadadami na ibang tao sa ginagawa nila. Kailangan ko explain to. Kailangan ko bumalik ulit sa umpisa para explain ang mga pinagagawa ng mga katarantaduhan nitong dalawang to. Paano nila gamitin yung mga tao na yon? Kasi hindi mo kayang baguhin yung taong ayaw magbago. Yes. Kaya hindi ko sila hindi ko sila fino-force magbago. Malalaman nyo kung bakit sa dulo ko sasabihin. At minsan, yung greatest form of peace is realizing na hindi mo kailangan manalo sa bawat argumento. You just need to know who deserves your voice. Yun. So yun. Ha? Ang sinasabi niya. So bakit ko kailangan kong mag-explain at palagi kong inilalive or bakit minsan paulit-ulit kong gawin, ipakita ang mga katarantaduhan nitong dalawa na to. Gawa nung may mga nadadamay. Iba mga nadadamay na ginagamit nila panlaban sa akin na nangyayari is tumadami ang kalaban ko dahil sa mga katarantaduhan nitong dalawang to. Naghahanap ng maidadamay. So ito yun, bakit ko ini-explain ngayon na sinasabing wala talaga ipapanalo. Walang pera dito. Ay kapapanalo. Gusto ko mangyari, alam nyo? Yung hustisya. Hustisya at papahiya. Ipapahiya sa mundo yan. Kasi kung hindi ko gagawin yan, tuloy-tuloy ang mga lagim ang ginagawa nila. Ginawa na sa akin. Ginawa na sa akin. Ginawa pa sa iba. So kailangan nang itigil. May isang tao na dapat gumawa para ipahiya tong dalawang to. Para matigil itong mga katarantaduhan nila. Para matigil ang mga kasinungalingan nila. Para matigil ang mga kambugan nila. Kaya bakit ko tuloy ginagawa? At kung bakit sinabi ko binitawan ko mula noon pa at alam ng halos, hindi ko ididemanda yan. Kahit na ginamit na yung bata. Ipapahiya ko sinabi ko. Ipapahiya ko kayo.
Diba? Isang salita lang ako ha. Diba? Kaya bakit hanggang ngayon, pinapaya ko yung dalawang dalawa na yan. Dumagdag pa tong diputang to na si ubod ng kasinungalingan na sinasabing timbatya siya noon pa daw. Ayan ha, babasahin ko ulit ha. Tama kapatid, at magugulat pa sila mga ulol. Isa ka sa 7 original members na nagsimula sa Timbatya Original. Ang sabi ng isa. Sinasabi matagal na raw sa Batya. Samantalang eto siya. Duterte, DDS, ginagamit pati DDS. Puro ubod ng kasinungalingan. Wala nang magbabago. Totoo sinasabi ni Zach. Hindi ko sila binabago. Gustong-gusto nga silang ganyan sila eh. Ayaw nila magbago. Ituloy nila. Kasi hindi naman ako napapaya eh. Sila mismo napapaya sa mga katangahan nila at kasinungalingan nila. Lalo't dapat wala mga utak dahil tanga-tanga talaga sila. Kikilos na lang, gagawa na lang katarantaduan, ang tatanga pa. Huling-huli sa mga eksena, huling-huli sa mga pananalita, huling-huli sa mga gawain nila. Kaya doon ako nag-aano lang talaga, naaawa sa mga tao na bubulag-bulagan pa. Pero tulad sinasabi ko, naiintindihan ko yan. Tinatanggap na lang sila para hindi masira ang live. Pero kung tunay na tao lang sila, sa totoo lang, ulitin ko, kung tao pa naman sila, gawin nila ang dapat nararapat gawin. Yun lang yun, yung sabihan nila, yung dapat nilang sabihin sa mga dalawang tao na to. Tignan niyo, sinasabi ko pa rin hanggang ngayon, tao Hindi mga animal. Kasi mga animal lang talaga mga tanga na to eh. Totoo lang. Pero sinasabi ko, ngayon tao pa rin. Biruin nyo banal-banalan, gagamitin ng Diyos. Ganyan ang eksena. Degree holder, bachelor kuno. Mali-mali spelling ng English, mali barok-barok mag-English. Doon pa lang malalaman nyo ng mga tanga na to. Doon pa lang mga sinungaling to. Doon pa lang manggagamit na to. Gagamitin pa ang Diyos. Bible verse pa. Pero paano umasta? Dito? Doon kayo magtanong. Kaya sana lang, ma-share lang to mga live ko, itong video na to, or mga live ko, para malaman nyo. At magising naman yung mga taong bulag, na nagbulag-bulagan pa. Tulad nila Barbie Joe. Minimension ko talaga. Tulad sinasabi ko, di ba? Alam nyo, pag nag-mention ako ng tao, hindi ako natatakot. Hindi para sa akin ginagawa ko pag nag-mention ako ng pangalan eh. Para sa inyo, mga na-mention ko. Hindi ko inaaway. Pinagsasabihan ko lang kayo na mag-ingat kayo. Wina-warning ko lang kayo na mag-ingat kayo sa dalawang hinayupak na yan. Sobrang kasinungaling at kahambugan. Kahit na tulad sinasabi ni Zach, kahit ipakita nyo naman ng proof, hindi na tatanggapin yan. Kayo ba? Parang tinutuloy nyo yung sarili nyo sa kanila. Yun ang tanong ko eh. Bakit hindi nyo makita yung proof? Andito na yung proof na sinasampal ko na sa ibang tao, sa lahat ng ibang tao. Kayo hindi nyo makita. Kayo ba'y sila? Sila ba kayo? Yun ang tanong. Diba? Kaya yun lang. So, maraming salamat. Kamusta ng dalawang batyang matataas ang lipad? Aba emstangang mo sumusobrang pagkalapad. Bagay kayo dalawa ni Deokla parehong may sayad. Isama ninyo na din ang duwag na debdeputang bayad. Hoy ngongong bayad, magkano bayad sa'yo? Huwag itanggi, umpisa pa lang, halatang bayad si Ngongo. Nagamo ng 50,000, wala daw sila murahan ni Sendo. Wala naman pala pera dahil bayarin lang pala ang gago. Dun pa lang sa walang murahan, halatang mga takot, kaya inunahan si Sendo.
Makikipagdebate kay Sendo pero isasagot mura. Tawang-tawa dahil nakapagmura ang tangang deokla. Pero sa madla, lumabas siya ang bakla, nakakahiya ka. Wala alam isagot kung di Asan si Ngongo? Asan si Ngongo sa usawera? Kamusta na ang mga dalawang batsyang matataas ang lipad? Aba instang ang numo, sumusobra ang pagkalapad. Bagay kayo, dalawa ni Deokla, parehong may sayad. Isama ninyo na din ang duwag na debdeputang bayan. Noon pa lang, isa kang dalaherang bakla, Deokla. Hindi mo kaya kahit kailan humarap mag-isa. Si Sendo ang kalaban mo, pero ihaharap mo iba. Pinatunayan mo sa live na hindi ka lalaki, kundi isang tunay na bakla. Kamusta na ang mga dalawang batsyang matataas ang lipad? Aba instang ang gumo, sumusobra ang pagkalapad. Bagay kayo, dalawa ni Deokla, parehong may sayad. Isama ninyo na din ang duwang na debdeputang bayan. Ito naman si Emstanga, ubod ng katangahan. Humihirit pa ang matandang malibog sa kabobohan. Kung ano-ano na lang masabi, makapagmalinis lamang. Sobrang kapal na ng mukha mo, Emstanga, mahiya ka naman. Hindi nga, hindi ka malibog. Bakit pumatik? Uday mo at nagbayad sa isang lalaki. Ngayon singungo ang bayad, kaya pala may ay. Singungo na ba ang kapalit sa lalaking tinakbuhan ka? Kamusta na ang mga dalawang batsyang matataas ang lipad? Aba instang ang numo, sumusobra ang pagkalapad. Bagay kayo, dalawa ni Deokla, parehong may sayad. Isama ninyo na din ang duwag na debdeputang bayan. Lumalaban sa laban, alam ng halos wala na kayo ikakapanalo. Labas ang mga baho at mga katangahan ninyo. Dahil sa sobrang mga desperada ang mga siraulo. Dinaan sa mga banta at pananakot, halatang mga bobo. Sa sobrang mga tanga ang mga unggoy, nilibing ang mga sarili, mga tarantado. Kamusta na ang mga dalawang batsyang natataas ang lipad? Aba instang ang mo, sumusobra ang pagkalapad. Bagay kayo, dalawa ni Deokla, parehong may sayad. Isama ninyo na din ang duwag na debdeputang bayan. Kamusta na ang mga dalawang batsyang matataas ang lipad? Aba instang ang gumo, sumusobra ang pagkalapad. Bagay kayo, dalawa ni Deokla, parehong may sayad. Isama ninyo na din ang duwag na debdeputang bayan. Kasi ako, bilang isang tao, ito sasabihin ko sa inyo, bilang isang tao, at bilang isang babae rin, hindi ako susunod sa mali. Aalamin ko muna, tama ba itong ginagawa ko na to? Ganito ba talaga yung tao na yon? Kilala ko ba to? Ganito ba siya? Dapat ganun. Ito isip-isip. Hindi yung isang side lang. Uy, ang liit. Uy, ang liit. Uy, ang liit.